tumaas ng konti ang chances ng Gilas na manalo laban sa mga teams ng New Zealand at Australia dahil na rin sa QMB nga touchdown ngayong araw dito sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ngayon ng magandang laban lalong-lalo na kontra sa team ng New Zealand. Meron tayong matatawag na rotation ng mga bigs Junmar, AG Edu at QMB. Kung titignan natin ang stats noong FIBA Asia Cup, lalong-lalo na sa loob ng paint ay pumalag ang Junmar at AG Edu. Ngayon may QMB pa sila, mukhang may laban ang Gilas ngayon kontra sa team ng New Zealand. Hindi pa rin nawawala yung posibilidad na baka maging si Kay Sotto nga ay makapaglaro nga rin para sa Gilas team ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil ang una nga lang na sinabi ng kanyang kampo ay mahuhuli sa ensayo ng Gilas itong si Kay Sotto hanggang sa nagkaroon na ng sari-saring issue hanggang napunta na nga sa pahayag ng EWP na magpapahinga si Kay at pwede pa rin na magbago nga ang desisyon ng EWP depende na rin sa magiging hakbang ng SPP at Gilas dahil kung ayos lang sa kanila na magpahinga si Kay ng ilang araw at kahit 2 to 3 days lang ang ensayo niya sa Gilas dahil hindi naman baguhan si Kay Sotto sa Gilas ay posible nga na makapaglaro pa si Kay Sotto sa Gilas team. Ito talaga ang unang nasabi ng kanyang kampo, mahuhuli sa ensayo bago ang tuluyang pagpapahayag nila na magpapahinga na ito ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. May chance pa rin na mapabilang nga si Kay sa Final 12 at hanggat hindi nga inilalabas ni Coach Tim Cone ng kanyang Final 12 ay baka sumali pa si Kay sa Gilas lineup sa last minute. Dahil hindi naman baguhan ang isang Kay Sotto sa Gilas, kabisado niya ang sistema, maging ang chemistry, walang problema dito kay Kay Sotto at sa ibang players ng Gilas. Limitado talaga ang mga bigs natin na nakakasabay sa FIBA competition. Kay Sotto, Junmar, AG Edu at QMB, sila talaga ang merong size na tumatapat nga sa mga bigs ng kalaban. Sila lang ang nakikita natin na may kakayahan na talagang lumaban, hindi lamang yung basta-basta na lamang nakikipagsabayan dahil kung sabayan lang marami ang kayang sumabay pero kukonti lang ang kayang tumapat talaga sa bigs ng kalaban. Kay Sotto, Junmar, AG Edu at QMB. Dito nag-uumpisa ang magandang laro ng Gilas sa mga bigs natin. Kapag malakas ang lineup natin dito ay gumaganda rin ang laro ng mga players natin sa backcourt. Hindi na nga tayo gaanong madodominate pa ng New Zealand at Australia sa loob ng paint, 3-6-10 ang meron tayo na mag-rotate sa 4 at 5 position na sigurado na ngayon para sa Gilas team. Ito ay sina Junmar, AG Edu at QMB. Ito lang naman ang gusto natin, yung may laban tayo sa shaded area dahil sobrang laki ng impact ng rebound, second chance points at easy basket sa loob ng paint sa isang laro at muntikan na nga talaga na ibibigay natin sa kalaban ang kalamangan ngayong second window sa shaded area. Pero dahil merong dagdag na big man na si QMB, merong kapalitan sina AG Edu at Junmar sa 4 at 5 position. Rotation sila dito. Kung makakahabol pa nga ang isang Kay Sotto, mas maganda. Hindi na mahalaga kung 2 to 3 days lang ang kanyang ensayo sa Gilas. Ang mahalaga maglalaro siya ngayong second window dahil nakapagpainit na si Kay sa Japan B1 B-League. Kailangan niya lang ng pahinga para sa kanyang susunod na laro at kung may 7 days na rest si Kay Sotto at nakahabol nga sa lineup ng Gilas ay mas maganda ito para sa atin dahil meron tayong Junmar at Kay Sotto combo. Ito ang inaasahan natin na isa pang ang senaryo ang pagbabago ng desisyon ng kampo ni Kay Sotto dahil subok na talaga ang Kay Sotto at Junmar combo. Sila ang main bigs na kasama sa mga players ni Coach Tim Cone na nagpataob sa team ng Latvia at New Zealand. Hindi nga rin maiiwasan na darating ang araw na magre-retiro na rin itong si Junmar at si Ange Kwame ang inaasahan natin na papalit sa kanyang pwesto. Ang maiiwan na lamang ay sina Kay Sotto, AG Edu, QMB at Ange as sila ang future ng Gilas pero sa palagay ko lang makikita natin ang 4 na players na ito sa Gilas team bago matapos ang taong 2026 dahil sa Oktobre nga posible na makompleto na ni Ange Kwame ang kanyang tenure sa residency dito sa Pilipinas. Masaya nga si Coach Tim Cone dahil isa sa main big man niya ang maglalaro para sa Gilas team ngayong second window at ito nga ay si QMB. Challenge nga rin kay QMB ang second window, unang pagkakataon na makakalaban niya ang mga teams ng New Zealand at Australia at kung maganda ang laro ni QMB sa mga games na ito, maganda ang kanyang performance, baka mascot pa siya ng NBL Australia lalong lalo na at palaban itong si QMB sa loob ng paint.